Mahigit 100 aftershocks na ang naitatala ng PHIVOLCS matapos ang pagyanig ng magnitude 6 na lindol sa probinsya ng Masbate kaninang madaling araw. Ilang bahay at gusali ang nasira, kabilang ang isang ospital doon. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina, Ian Cruz at Chino Gaston. Ginising ng ingay mula sa nagsisilaglagang mga paninda ang mga tao sa tindahang ito sa Ticao Island, Masbate. Ang pader sa bahaging ito ng tindahan tila kinakalampag mula sa labas. Sa lakas ng pagyanig ng magnitude 6 na lindol, napatakbo na palabas ang lalaking ito. Pati mga paninda sa ilang grocery store nagkalat din sa pasilyo. Bandang alas 4 naman ng wasaki ng malakas na pagyanig ang pader sa bahay na ito sa bayan naman ng San Fernando. Hindi rin nakaligtas sa pagkawasak ang mga pasilidad ng Magallanes Coliseum sa Masbate City. Ang 200 pasyente ng Masbate Provincial Hospital hindi agad pinabalik matapos ilikas dahil sa nakitang mga lamat o hairline crack sa gusali. Pinatuloy muna sila sa mga tent sa labas ng ospital habang inaalam kung kailan ligtas bumalik sa loob. Idineklara ring walang pasok sa mga paaralan at trabaho sa buong lalawigan. Sa kabila ng mga pinsala, wala namang naitalang sugatan o namatay ayon sa Defense Department. Minimal ang damage. Pinapa-count namin ngayon yung mga buildings, government buildings at commercial buildings na may mga cracks. But we are providing also necessary support. Patuloy ang panawagan ng gobyerno sa mga taga-Masbate na maging mapagmatsyag, gayong may nararanasang pa mga aftershocks na posibleng magpahina sa mga bahay na nagtamo ng pinsala dahil sa nagdaang lindol. Dahil sa mga malalakas na lindol tulad na nangyari sa Turkiye, agad ipinag-utos sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang malawakang inspeksyon sa lahat ng mga pampublikong gusali sa lungsod. Ang lungsod pa naman ng Maynila, may mga gusaling ilang dekada na ang tanda. Pag may nakita silang medyo critical yung damage, nare-recommend nila yan, i-test, steel test, concrete test. So para ma-determine nila kung yung integrity ng building, kung kaya pang dalhin yung structure. Ang MMDA naman, suportado raw mahigpit na pagpapatupad sa building code, lalo pat may mga pagkakahalin tulad sa sitwasyon ng Turkiye at ng Metro Manila. Madami rin ang mga gusali po dito at high density po ang population sa Metro Manila. We agree po na strict implementation ng National Building Code ay importante po sa preventing or lessening ang mga building collapse. Ganito katindi ang pinagdaan ng training ng PNP Special Action Force sa ilalim ng MMDA Public Safety Division kaugnay sa search and rescue kapag may lindol, kasama ang pagbuta sa mga konkreto at pagpasok sa mga masisikip na lagusan. Sabi ng MMDA, nasa 57,000 na ang nakapag-training sa kanila ng basic search and rescue operation. Pero matapos ang lindol sa Abra at ang naganap na malakas na lindol sa Turkiye, magtatayo na ng Disaster Response Training Center ang MMDA sa dating landfill complex sa Carmona, Cavite. Gagastusan daw ito ng 25 million pesos para magawa ang iba't ibang kurso ng pagsasanay at inaasahang maitatayo bago matapos ang 2023. Kasama sa training ang confined space kung saan bubuta sila ng mga harang na konkreto sa guho, rappelling tower, wrecked building at pancake collapse prop na gaya ng nangyari sa mga gusali sa Turkiye. Hanga din ng MMDA na madagdagan ang makabagong equipment nila. Life locators, victim locators, vibroscope. Gusto po natin bawat quadrant na yan ay mabigyan lahat ng ganitong modern equipment aside doon sa ilalagay natin sa rescue training facility. Sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, tinatayang nasa 35,000 katao ang masasawi kapag nagganap ang malakas na lindol sa hinog ng Marikina West Valley Fault, kung saan nasa 150 to 370 na mga gusali ang sinasabing posibleng guguho. Ayon sa MMDA, 64% ng lahat ng mga gusali dito sa Metro Manila ang itinayo bago pa lumabas ang bagong building code. Kaya naman sa tansya nila, nasa 36% lamang ng lahat ng gusali sa Metro Manila ang nakakasunod sa bagong building code na kakayanin ang 7.2 magnitude na lindol o yung tinatawag na the big one. Kaya ang MMDA, kada 5 taon, inaatasan ng mga LGU na magsagawa ng inventaryo sa mga gusali sa kanilang nasasakupan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Ivan Mayrina, Chino Gaston, nakatutok, 24 24 oras.